Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Pero bago lahat, shoutout muna tayo, no? Pa-shoutout daw si Sir Edson Marie Bandalaria. Sabi niya, Tito Bungo, pa-shoutout. Suporta minuto. Hello, Sir Edson Marie Bandalaria. Tapos, si Sir Wilfred Jun Lamera, sabing ganon. Pa-shoutout din daw si Mrs. niya na si Ma'am Mary Grace Lamera at anak ko na si Abigail Jun Ramera. Ay, shoutout daw po sa inyo, sabi ni Sir Wilfred Jun Lamera. Ma'am Mary Grace Lamera, hello. Tapos si Abigail Jun Lamera. Sino pa ba ang papa-shoutout? Okay na ba tayo? Pag magpapa-shoutout kayo sa akin, ano? Ito si Sir Ulrich van Liechtenstein. Sa ano to Sa A Knight's Tale. Si Heath Ledger to, di ba? Oh, yun talagang real name mo, sir. From Australia daw, Perth. Perth. Ang susunod sa Perth dyan, second. Sorry. Corny ba? Salamat, sir, Sir Ulrich. Sino pa ba? Si Ma'am Alma Landa nag-send sa akin ng video. Sige, ma'am. Anuhin natin yung video mo. Anyway, meron tayong pag-uusapan ngayon, no? Yung katulad ito nung magiging topic namin sa live. If magla-live ngayong gabi actually technically pa lang ngayon Lunes pa lang ngayon technically. Pero alas 10 ko to i-upload. Magla-live kasi kami ni Sir Earvlog mamaya. Baka mapag-usapan namin ito. Yung bagong video ni Tito Norms. Yung short. Actually na ano ko na to Pero yung mga comment section doon, marami pa rin talaga naniniwala, no? Anyway, dito tayo sa kay Pugenius. Dito kay Pugenius. Nag-post si Pugenius ng ng bagong picture ni Tito Norms. Nakakangiti-ngiti. Although na bakas pa rin sa mata. No? Sabi dito, babalik na daw yan. Ubus na yung pera. Well, sabi ganon, 600k. Naniwala kayo, 600k a day daw ang kita. 'Di ba? Ako, sakali man kung sakali man na totoo man na ganon, uunahin mo dapat yung parents mo na tulungan mo. Kesa kung sino-sino. 'Di ba, men? So, anytime babalik na si Tito Norms daw. Ayon kay FG. Nakikita ko na yung mga signs Isa nito, nag-upload siya sa sa Mr. Caliber niya itong video na to. Actually hindi ko alam kung saan nakuha ni Fugenius to Itong dito rin ba? Pero 1 day ago, ibig sabihin 2 days ago. So, meaning 2 days ago na ito na-upload. Nahuli ako Nag-notify kasi sa akin kaninang umaga lang. Great! Ito video na to. Hindi ko alam kung anong purpose nito, no? Na magpakita ka ng video na ganito na yan nga, yung nagsasaboy siya. Kung talaga mayaman ka, hindi gawain ito na mayaman, men Yung magbi-video ka ng ganyan. Kahit pa sabihin mo ang kinabubuhay mo yung social media. Well, kanya-kanya naman tayo style. Malay mo, style niya yan, Ayan nakikita mo doon sa comment section, dami nakakamiss. So, we miss you, idol. Miss ka na namin, Lodi. Take care. Meron pa rin talaga na nagmamahal kay FLM. Musta boss, hampas lupang patay gutom daw. Nabuhay na yung hampas lupang patay gutom na laruan na ulit kami. Sabi doon sa reply nito, natawa ako doon sa reply nito makakarma kayo sa ginagawa nyo. Sir Mark Ziag, no? Si Mark Ziag kasi yung doon. Yung karma kasi,
tandaan nyo, turn na ni Tito Norms ngayon eh. So, meaning, may bawi pa ba siya niyan? Well, tingnan natin, no? Pero yung nagpapakita na ganito, feeling niya siguro malamig na siya. Kaya unti-unti niyang nililitaw yung sarili niya. Itong isa ko, habing ganun. Sir, baka pwede makautang sa inyo kahit buwanan ang hulugan. Alam namin madami kayong pera, pautang naman sa aming mga mahihirap. Ano ba, sir? Ay, Ma'am Maribel. Talagang naniniwala pa kayo, no? Meron pa talaga naniniwala talaga. Well, ganun talaga, no? Ganun talaga yung ganun talaga yung sistema. Anyway, pag-usapan naman natin yung regarding kay Boss Toyo, no? Content ito kahapon ni Sir MG. Maliit na video lang naman ito. Gusto ko rin kasing malaman yung real reason behind do sa nangyari na yon. Hindi ko din siya maintindihan kung paano siya nag-start. Baka hindi ko pa napapanood to on the spot kung panonoorin ito tong video na to. Habang nag-aabang tayo ng mangyayari kay Tito Norms. Anyway, ito na yung video. Actually ito, no? Nangyari ho na sa isang basketball event, mga kahombre ko, no? Nagkaroon na naman ng komosyon, mga kahombre ko, kung saan lumalabas na si Boss Toyo ho ay nakapanakit ng isang co-influencer niya, mga kahombre. Meron na naman nagdududa. Actually, hindi ko na rin talaga masisi. Nung kinontent ko to kahapon, marami naman nagdududa na scripted na naman. Well, ganun talaga eh. Di mo naman makokontrol yung tao. Kahit ako din naman, unang tanong ko nung kinontent ko to, sasabihin ko, scripted ba to? Kasi pagka ganyan, alam mo na yung katulad ni Tomodachi, di ba? Tapos si Awit Gamer. Meron pang nilalaban pa daw. Totoo daw yun, totoo. Di ba? Kung kilala nyo si Tomodachi, dapat hindi kayo magdududa, totoo yun. Di ba, men? Ano nangyari? Nagkaaminan din ito, hindi ko rin alam. Mamaya sabihin ko totoo tapos scripted pala. ang giveaway daw, ang sabi sa giveaway, parang hindi naman daw dumapo yung kamao tapos natumba daw ito. Pero parang may siya may galos siya sa mukha No? Well, tingnan natin ano ba opinion ni Sir MG dito? Hombre ko, at hindi pang Boss Toyo itong ganitong klase ng sitwasyon. Everybody knows na si Toyo ay hindi na nangangailangan ng ganitong klase ng exposure. So, kung tatanungin niyo ako, Boss MG, scripted ba ito? Hindi ito scripted, mga kahombre ko, kasi Hindi daw, hindi. sa tingin ko ito'y dulot ng isang something na may nangyari, nagkapikunan sila, o nagkaparinigan, o kung ano man, mga kahom. Tsaka walang follow-up na content Usually pag scripted yan, makikita mo sa post ni Boss Toyo. Magpo-post yan agad-agad na grabe, yun nangyari sa akin. Nagkapikunan kami. Yung mga, alam mo na, yung katulad nung nung kila Awit Gamer, di ba? May paliwanagan pa, may pahabulan pa. Walang ganun Well, tingnan natin, Hombre ko, between Boss Toyo at itong isang influencer na hindi ko kilala actually. So, hindi ko na lang Baka yun, kung if ever na scripted, baka ito ay para doon sa hindi kilala. Hindi kay Boss Toyo. din papangalanan, no point. So ngayon, mga kahombre ko, Nandun si Silver makikita Boys natin, syempre everybody's curious kasi Nandun si Silver Boys. Sa kanya ko napanood. sa ngayon, nakita lang natin, yung naging diskusyon ni Toyo at nitong influencer na to, mga kahombre ko. So, dito nagkakasagutan sila, narinig din naman natin, no? Ito din ang ending na sinabi ni Toyo. Tuwa na tayo, di ako natawag sa'yo, tanga. Salamat ka. Panginoon ko. Akala mo, laki sa video
subdivision ako. Akala mo laking subdivision ako. Parang pinagmamalaki pa yung ano yun, yung lumaki siya sa ganito. Ano ba yun? Sense of pride ba yun? Hindi, para siguro maintindihan ng tao na sanay ka sa ganyan na baragan. Alam naman ng lahat, mga kahombre ko, na si Toyo ay laking Cavite, di ba? So, alam naman natin, ang mga Caviteño ay kilalang kilala sa Pilipinas as matatapang na mga Pilipino, di ba, mga kahombre ko? So, klaro naman yan. So, dito pinapaabot niya na hindi siya batang subdivision. Ibig sabihin nun, pumapalag si Toyo. Nakita naman natin, mga kahombre ko, yung sapak ni Toyo was clearly intended to hit the guy. So, para sa mga tao na nagsasabi na scripted yan, parang Hindi daw tumama. Yun din na babasa ko sa comment ko noon, hindi daw tumama. grabe naman kayo. Di ba? Kung may bumulagta na, scripted pa rin, di ba? Grabe naman, mga kahombre. Hindi mo rin kasi masisi. Minsan kasi hindi mo alam kung ano yung totoo. Di ba? Katulad nga nung kay Awit at Tomodachi, yun nga, duguan pa, di ba? Tapos malaman-laman natin, scripted pala. So, hindi naman ho totoo yan. So, para sa akin, totoong nagkainitan to, mga kahombre ko. No? Si Toyo naman, ay sa totoo lang, mga kahombre ko, kaibigan ko si Boss Toyo. Kasi, alam niyo yun, marami na rin naitulong sa akin, ito si Boss Toyo, no? Sa akin at sa aking pamilya. Kaya alam ko talaga yung tunay na katauhan nitong tao na ito. Ngunit, siyempre, wala talaga akong idea doon sa tao na nakalaban niya, no? Nakasagutan niya o nakapikunan niya, mga kahombre ko. So, ang hirap din itong balansihin, no? Kasi parang ending nito, bias ako kay Toyo, which, obviously, parang papunta tayo doon, mga kahombre ko. Understandable naman yun. Pagka kaibigan mo talaga. Yun din na hindi naiintindihan ng tao. Siyempre, mag-o-opinion ka. Lalo na't kaibigan mo. Medyo leaning ka talaga doon. Di naman mawawala yun. Understandable yun. Di ba? Kaya nga, kahit nga, di ba, yung mga judge, pagka may conflict of interest sa kanila, mas pinipilit nilang mag-inhibit. Kasi human nature natin yung pagiging bias eh. Hindi mawawala yun. Kahit nga sa boxing, di ba, iniiwasan na kababayan yung referee ng isa sa panig. Anyway, sabi naman ni Tatay Elon, ito si Aaron, mga kahombre ko, kaibigan ko din ito, itong sabi niya, mabait ang pare ko, si Jason, which si Toyo, sinagad mo at bastos kakausap, kaya tama lang yan sa'yo. Ina-explain lang naman sa'yo ang rules ng 3x3. Gagawin mo, duduru-duruin mo siya sa harap ng maraming tao. Kung sa'kin mo gawin yon, baka combo meal pa ginawa ko sa'yo. Dapat yan sa'yo kasi ubod ka ng yabang. Pare, ayos na yan, Toyo, sikat na nga siya, nag-iinarte pa. So, ayan ang sabi ng kampo ni Toyo, mga kahombre ko. So, tingnan naman natin ang sinabi ni Boss Toyo. Ikaw ba isang OFW at ikahirap nang magpadala ng pera kung saan pipila? Tap siguro nyo, liba kung saan. Bakit? Salamat din po pala sa mga tao. Dito ang iba't ibang bansa kung saan merong tap-tap send. I-try mo na. Bakit ang Sa comment siya, daming nag-PPM? Deserve daw ng tao na yon. Mayabang po ba talaga yon? Salamat din po pala sa mga taong nagtatanggol sa akin. Alam niyo mga kahombre ko, sa totoo lang, kilala ko to si Toyo na medyo may hiya din sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Alam niyo mga kahombre ko, to tell you the truth, no? Ang hirap makita ni Toyong mali siya dito. Kasi in the first place, sinasabihan lang pala ni Toyo ito ng rules si Rendon andun and din. regulation kasi syempre bawat liga ng basketball may kanya Cool na cool si best friend ni Tito MG, si Price Tag. kanyang rules yan, mga kahombre ko, di ba? Alam niyo mga kahombre ko, to tell you the truth, mahirap din kasi yung ginagawa na to ni Toyo, Alam niyo yun, yung tipong bumababa siya sa ganyang klase ng libelo. Kasi mataas na tong tao na ito. Alam niyo yun, marami na rin siya nagagawa sa SOCMED. Kumaga, madami na siya, malawak na ang social media mileage ng tao na to. To tell you the truth, mga kahombre ko, kunwari ako, no, lalaban ako sa isang influencer na mababa, na hindi ko kakalibre, no? Ito bilang ako ay professional na YouTuber. Ay, Rogelio! Kinokontent na daw ni Rogelio to Alam niyo ba yung
yung plano namin, hindi talaga pansinin sila Rogelio dahil may paparating para sa kanya. 'Di ba? Sila nila Sir Alex Pabella, focus na lang kay Tito Norms ngayon. Kasi si Tito Norms, pausbong na uli eh. Hindi na alam ko ano gagawin. Ang ginawa ni Rogelio, binuhay niya yata yung 2.0 niya. Tapos si Sir MG yung tinitira. Hindi ka mapansinin nito, men. Ano, nagtrabaho Kami nga nakakampi, bibihira niyang ma-mention eh. Ikaw pa. ko to eh. I know my work, di ba? So, kunwari, tinrastok ako nung isa. Siyempre, hindi ko yan papansinin. Kapag pinansin ko yan, siya lang yung mag-gain. Kunwari, meron siya 1,000 followers. Anong gagawin ko doon, mga kahombre ko, di ba? Baka nga kahit kayo, sino yan? Puro ganyan ang comment, di ba? So, hindi ko yan papatulan. Di ba? Ganyan naman ang banat natin bilang, again, trabaho ko ito. Normal lang na alam ko ang worth ko. Diyan ako believe kay Toyo, mga kahombre ko. Kasi wala siyang ganyang klase ng mentalidad. Kita nyo naman, kahit saan, kahit kailan, lumalapag siya, mga kahombre ko. Kita nyo, ang lawak na ng social media mileage, and yet, lumapag siya upang kalabanin yung influencer ba yun, o normal na tao ba yun? I don't know kung public figure ba yun. Still, di ba? Nakikipag-diskusyon siya, nakikipag-away siya. So, ibig sabihin, kahit pa paano, mas down the earth siya kaysa sa akin. Kasi Forward ko doon sa may part na yung sa demandahan. ako, mga kahombre ko, so, argumento sa ganung mento. Ito, si Bo. Kita doon sa korte. Kilala si Toyo na meron siya talagang pera, di ba? May kakayanan siya, mga kahombre ko. So, doon lang medyo madedelikado si Toyo kasi may pruweba. Pero parang hindi naman din siya abot sa slight physical injury kasi hindi naman siya tinamaan. Seryoso na. Uy, sinuntok si... Seryoso na. Seryoso na. Delay nga, no? Pero ba't parang contradicting si Sir MG? Sabi ni Sir MG, bumulagta na daw. Pero, hindi, makikita naman sa medical legal yan eh. Kung mame-medical legal, kasi hindi naman natin pwedeng i-judge to na, oy, tinamaan. Pero kung makikita mo nga naman, delay nga, no? Pagtungin, delay siya, no? Delay. Pero makikita mo sa sa medical legal 'yan. Kung gusto niya talagang i-demanda si Boss Toyo, pa-medical legal siya. 'Yun ang pagbabasihan. Kasi tayo, hindi, sabihin na natin delay, no, pero hindi natin alam eh. Kung may nangyari ba sa kanya o wala. Meron nga sometimes nasuntok mo ngayon. Pag tiningnan mo mukhang wala, then siguro after 30 minutes or pag-uwi ng bahay, mamamaga na. 'Di ba? Depende. Depende pa rin. Kung wala siyang maipoprovide na medical legal, wala. Hindi nga magpo-provide. Yeah, para sa akin lang ha. So, kung ikaw ay nanonood dun sa taong nasapok ni Toyo, parang hindi ka naman tinamaan. Tas for sure, hindi ka agad nagpa-medical legal. So, I don't think. O kahit magpa-medical legal ka, baka wala ring makita kahit daplis man lang o kahit ano. So, baka medyo maging alanganin ka dito para sa akin ha. Baka kahit yung slight physical injury hindi rin pumasok sa prosecutors, no. So malabo yan. Pero ang slight physical injury, I think METC lang yon, mga kahombre ko. So sa mababang kapulungan. So Mababang kapulungan. makuha pa yan sa pakikipag-usap. Magkaayos kayo and all. So yun, pang-barangay siya, mga kahombre ko. Pang-barangay siya na reklamo. Pero in this case, pwede siya magpatulong doon sa gumawa mismo ng event, 'di ba? So, ganun. Ang problem lang kasi kay Boss Toy, hindi ko nagustuhan yung slight slight physical injury, mura lang 'yan. Parang ang baba ng tingin niya kasi sa batas eh. 'Di ba? Yung ginawa mo kasi ilabag pa rin kasi sa batas 'yon, kahit pa sabihin mo mura. Parang parang ang dating mapera ako. 'Di ba? Mura lang 'yan, parang mapera ako, kayang-kaya ko 'yan. Parang 'yun kasi yung dating.
doon sa Yun nangyari. lang yon mga kahombre ko. Kaso, kung kasukasuhan, hindi mananalo yung magrereklamo mga kahombre ko. Malabo. Ang hirap hong patunayan kasi umakma si Toyo pero parang hindi niya tinamaan eh. So, Medico legal na lang yun. Ang maliban na lang kung ganito, kung wala talaga siya maipepresent sa medico legal, iuntog niya yung sarili niya. Tapos pero tingin ko madidetermine pa rin yung kung inuntog yung sarili or ano eh. O susunod. wala yon mga kahombre ko. Plus, galing din ho sila sa hard confrontation. O, nakita nyo naman na kung ano-ano ding masamang sinabi nung influencer kay Toyo. Ganon din naman si Toyo. So, kaya siya nagkaroon ng ganong klase na reaction. So, no chance, man. Kung magkakaso ka, kalimutan mo na lang kasi baka magsayang ka lang ng oras, magsayang ka ng effort, magsayang ka ng pera for no reason. Madali lang ho magsalita, mga kahombre ko. Nakakasuwa kita. Kaso, ginagawa yan. Mahirap yan. Lalo na, Hindi talaga siya biro. Yung akala kasi ng iba, kahit pa sabihin mo na punong-puno ka na ng ebidensya, marami kasing ano yan eh, marami kasing trabaho yan men eh. Yung i-compile mo pa. Ngayon nga, 'di ba kaya na-dismiss yung complaint nung asawa ni Sir MG kay Tito Norms kasi nga hindi authenticated yung yung mga videos. Then pina-authenticate na nila ngayon sa CICC, sa kanila ipapasa uli. Matrabaho talaga ang Kaya yung mga sinasabi na kasuhan nyo, mahirap siya. 'Di ba? Katulad nung kinwento ko dati noon, na nakaano na rin ako diyan doon sa bakod-bakod ng kapitbahay namin. 'Di ba? Pero okay naman na settle din. kapag kunwari, hindi umepekto yung kinaso mo, bumagsak, malaglag sa prosecutor pa lang, babalikan ka ngayon ni Toyo ng perjury. Mas mabigat yun. So, kailangan mo mag-ingat sa mga I don't know kung yung perjury kasi may good faith na tinatawag. In-explain ni Earblog yun, no? Well, depende pa rin sa abogado. alawan mo, boy, ha? Ito, coming from me na sanay na sa mga ganyang galawan. So, kung ako sa'yo, mabait naman si Toyo, dali lang ding utuin ni Toyo, sa totoo lang, mga kahombre. Grabe naman yung term na yun. Madali naman sigurong pakiusapan. Mukhang mabait din naman yung... Medyo utu-utu si Toyo, kaya alam lang, niyo. yung part na kasi, yung sinabing mura lang yan. Hindi talaga maganda. Kasi konting lambing-lambingin mo lang, wala yan. Kaya kung sakali sa itong, Tao sa'yo, tanga. ang laki na pala ng anak ni Toyo. Hindi, joke lang. Tapos quits, ulol! Anyway, mga kahobre ko, Sino yung nagsasabing papa nga kay doon ako na distract. Yun ang nakita ko agad. Papa. So halata naman mga kahobre ko na mabait si Toyo, di ba? Mabait si Toyo yung ama, di ba? Idol ko pala to! Nagkaroon si Toyo rin lately ng napakaraming issue mga kahombre ko, ngunit hindi ko na yan na-content pero nakita ko naman na nakaani siya ng napakadaming komento na negatibo mga matapang ka mga kahombre ko kasi parang lumabas na matapang ka May baril din yan no, si boss. tapos biglang magkakaso ka. Punta na lang tayo sa likod, di ba? Abangan mo na lang ako sa likod. Sabi nito, suntukan tayo, tapusin na natin to. Yan ang matatapang na tao, mga kahombre ko. Di ba? Ganun ang matatapang na mga tao. Hindi yung konting mapikon ka, magkakaso ka agad. Napakalaking pusi nun, mga kahombre ko. Kung maalala nyo, sa sunugan, nasapak ako kung ano-ano nangyari sa akin. Hindi rin naman Kala ko si Tito ako Norm. nagkaso. Because I was ready for it. Ready ako sa lahat ng consequences na pinaggagawa ko. Now, if something happens, then yun na yun. It happens, di ba? Ngayon, mga kahombre ko, ganun din ang mentalidad na pinakita ni Toyo dito. So, kumbaga, nakita ng lahat na, ganun pa rin pala talaga si Toyo. Pero syempre, mga kahombre ko, hindi ko naman sinasabi, lahat ay pusi, kasi kahit ako, nagkaso rin naman ako. Magkakaso ka kapag naaargabyado ka. Yung tipong kakasuhan ka for no reason, kasuhan mo rin. Malay mo, ito ang mangyari. Ngayon, yung laban namin ni Makagago, ako ang unang nagsampa ng kaso sa kanya.
Oo, ako muna nagsampa. Ay, nako, Tito Norms. Bumalik ka na nga ng maligaya-ligaya na kami. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong umaga. Balik tayo ng 2 p.m. ha. May iba tayong pag-uusapan. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.